Aaron. Dito na naman tayo sa another live edition ng ating Bad Rattles Boxing. Nakalimutan ko yung salamin ko kaya ang hirap pong tumingin. Ang dito na naman tayo sa galaan. Medyo naglakad-lakad lang tayo bilang ehersisyo ngayong umaga, no. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, napakaganda po ng mag-iisang linggo na po yung natapos yung laban ni Team Chu at saka nito ni Fundura, Sebastian Fundura. Mainit pa rin po ang mga usapin, no? Ayan po, kaya alam mo na maganda yung drama ng laban. Kasi isang linggo na hindi pa matapos-tapos. Ang dami po kasi naganap lalo na po doon sa main event, no? Pero syempre, nasaksihan po natin yung pong yung bagong superstar, bagong Mexican superstar na walang iba kundi itong si Pitbull Cruz, no? Talagang ayon nga rito sa may pinapanood ako ngayon sa boxing. Kayo kung gusto po ninyo, no, maganda eh. Talagang yung mga analyst, yung mga dati kasi sila mga boksingero. Kaya ang sarap panoorin yung point of view ng mga boxers tsaka mga matatagal ng nagsusuri ng boxing, no? Para maiba naman kasi sa atin parang ang pag nagkwentuhan sa boxing sa Pilipinas parang pro quadro alas ka ba o anti quadro alas lang eh, no? Doon lang nasuri, no? Masarap muli na nakabalik ako sa sa panonood ng yung talagang ah yung mga tunay na pagsusuri ng boxing. Maganda po yung mga point of view ni ah, Tim Bradley, guest dun si Tim Bradley. Tapos nakalaban ni Pacquiao yung isa eh. Yung pogi, nakalimutan ko na eh. Basta yung pinakamagandang lalaking nakalaban ni Pacquiao. Tsaka si Malik Naji. 'Di ba? Kahit po madaldal 'yun eh. Okay 'yun, maraming masasabi. Mga bagay 'yun sa sila yung bagay na magsalita kasi matatalino, magagaling magsuri at kaya nilang sabihin, no. Meron silang kumbaga, masarap po dito. Panahon po na yung mga nagtatrabaho dito sa BGC papunta sa mga opisina. So, tingin-tingin lang tayo ng mga naglalakad papasok. Maganda talaga pag nakakakita ng mga kagandahan. Dito po sa pwesto ko, wala pa pong ganong tao kasi tambayan lang to. Anyways, pasensya na kayo, hirap tayong yung sa mata ko, nakalimutan ko yung magsalamin. Ang ganda po ng punto, may tatlo silang sinisisi, no, sa pagkatalo ni Team Q. Una, yung team mismo, yung arrogance, no? Yung arrogance ng team na sa tingin nila kayang-kaya pa rin nila si Pundura. Parang isang isang tama lang rito kaya kong i-knock Ikalawa, syempre, yung doktor, no? Sabi nga nila, kasi mga boksingero to, mga veterano na eh. Sabi nila, talagang tong doktor hindi dapat pinagre-ring physician. Kulang sa yung command, no? At that time, doktor lang po yung makakapigil sa pagpapatuloy ng laban. Yung ring physician lang. At ikatlo, syempre, yung kulang ng mahina po yung corner, no? Sabi nga, hindi ba nila alam yung rules ng corner, no? Parang yun na nga, is either mahina sa diskarte. O iisa-isahin po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay?
It's good to be back. Ilang araw din tayong hindi naka-live sa boxing. Mag-uusap po tayo. Mamaya po yung mga katanungan, kahit na ano po, anything. Anything. Si Isaac Cruz po, grabe, no? Alam niyo naman na ang lahat sila nagsabi na si Isaac Cruz ay fan-friendly, yung estilo niya, no? Tapos iba't iba pa. Ito yung mga matagal nang hinahanap natin. Ang kagandahan kay Pitbull Cruz, alam niyo yung mga Meksikano, may built-in silang following, no? Unlike sa mga Pilipino, wala eh. Dinurog talaga yung may built-in following sana tayo. Lahat ng lalaban na Pilipino ginawa nila poknat talaga lasting no? Yung talagang anti-Casimiro, pro-Casimiro, grabe talaga yung ginawa nyo. Anyways, balik tayo rito kay Isaac Cruz. Bukod po sa built-in na Mexican na fan base, talagang fan-friendly po yung yung ginagawa niya, lusob ng lusob, no? Pero may estilo, hindi po siya yung lusob lang ng lusob na wala lang, no? Talagang nakita mo po, bibihira po sa mga boxer yung katulad ni Isaac Cruz na talagang marunong naman sa hindi po yung lusob niya bara-bara no? Hindi po bara-bara yung lusob niya. Talagang maalam po sa boxing. Kumbaga skills nariyan, tapos may power, at saka higit sa lahat, yung po yung bibihira po yung yung skillful ka na tapos fan friendly ka pa Karamihan po kasi na-equate natin yung skill sa boxing na boring no? Ito po, anything, si Isaac Cruz po ay anything but boring, no? Yun po talaga. Kaya si Isaac Cruz, parang nakikita ko si Maidana yung kada may laban, panonoorin, matalo-matalo, no? Gustong-gustong panoorin ng mga boxing fans kasi nga grabe yung grabe yung saya na maidudulot ni Pitbull Cruz. Matalo manalo, at saka napakaganda po ng 140 pound division. Kasi all champion, unlike po nung pong 135 pa lang sila Chopimo Lopez, to sila Devin Haney, mga hindi po sila champion lahat. May mga bata lang sila, undefeated, di ba? Tapos eto, 140, champion na si Haney, champion na si Chopimo Lopez, ang isa pang champion si Sabril Matias, no? Kaya ang ganda po nitong ang ganda po ng 140 division, unlike dito sa 135, wala na po Si Tank Davis na lang ang natira, kaya magkakapera ng gusto sa Tank Davis pag na-invade niya, no? Pero nakita natin, no, parang ayaw na po ni Tank Davis na magkaroon ng rematch with Isaac Cruz kasi naroon po siya Nung sinabi po ni Pitbull Cruz na gusto niyang i-rematch o ma-rematch kay Tank Davis, antindi ng tanggi ni Tank Davis Kasi nga, siyempre, lugin-lugi na siya. Maliit na nga siya sa 135 Paakyatin niya pa sa 140. Match sana sila ni Pitbull, no? Ang ganda sanang panoorin kasi hindi po takot si Pitbull kay Kaya Tank Davis, siya lang yata yung hindi takot kay Tank Davis. Anyways, abangan po natin at aabangan naman talaga natin 'yan. Regardless, bumalik na po tayo sa boxing na na hinahangaan natin yung boksingero dahil sa kanyang pinapakita, hindi dahil sa napakabanban ng ginawa nyo sa boxing appreciation sa Pilipinas, no? Sana balik na po tayo sa totoong yung pagiging boxing fan, no? Ako tinitigilan ko na rin yung nalunod din ako. Ang pangit din ng kinalabasan ng natin nadala rin pagtatanggol kay Cuadro Alas. Kaya naging gano'n na lang so balik po tayo sa totoong usapang boxing. Pag may laban si Cuadro Alas, syempre
talagang ano natin yan. Panonoorin natin at ibibigay natin sa inyo yung ibibigay natin sa inyo yung mga latest update. Pero kung wala namang update, wag po natin pilitin, no? Mag-usap po tayo tungkol sa boxing. Ito po ang masarap pag-usapan ngayon. Pinanonood ko sila, puta, sarap na sarap ako eh. Sabi ko, ang ganda ng mga point of view nito mga boxer na to. Una, sino po yung may kasalanan? Talagang alam nila, no? Si Tim Chu, sabi nga nila, ang conclusion nga nila lahat, before yung cut, panalo si Tim Chu. Hindi mananalo si Pundura, no? Kay Tim Chu, kung hindi po nagkaroon ng cut, no? Ang question, tama ba yung ginawa ng doktor na hindi inaawat? Siyempre, mukhang ang conclusion nila lahat tama ay hindi tama yung doktor, no? Kaya lang kaninong kasalanan yun? Pinagpipilitan kasi ng na kahit na ano dapat tama ako sang-ayon ako rito kay kay Malignaggi. Bagamat hindi ako sang-ayon sa mga maraming sinasabi niyan. Dito sa point of view na to sang-ayon ako no? Kahit nasabihin pa ng boxer na gusto pa niya kasi batang warrior yan. Pag tinanong tinatanong daw, di ba? Tinatanong daw si Tim Chu kung nakakakita raw. Putya, tumatagas yung di ba? Na-tempo lang, natagang hindi mapapabagsak ni Pundura si Tim Chu. Paano kung nangyari yun sa malakas na may punching power? Ginagano na ni Tim Chu yung mata niya eh. Pag tinanong mo kasi yung warrior, kahit hindi po kahit hindi na po nakakakita yan, sasabihin niya nakakakita pa, yung mga sarado nga mata. 'Di ba? Gusto niyang kasi naniniwala siya na putay isang suntok lang to, matutulog to. Hindi mo dapat tinatanong yung doktor ka nga eh. Nakita mo ganun na yung tagas, nakita mo na napupunta sa mata. Hindi mo ba alam bilang doktor ako nga hindi doktor eh. No? Ako nga lover boy lang. Lover boy lang tayo. Puta, alam natin yun eh. Na pag kahit tubig, kahit na pag napupunta sa mata mo, maiilang ka, yun pa dugo, tagas ng tagas, walang patid Walang patid yung tagas, hindi naman po siya yung minsanan lang tapos nawala na eh. Buhos po talaga, kahit hindi po life-threatening yun, no? Kinakailangan talaga sigurong i-stop na sana yun ng doktor kasi kaya siya pinapatawag na referee. Wala pong, sa ganun pong pagkakataon, hindi po pwedeng i-stop na referee yun. Kung ang sinasabi ng doktor pwede pa, hindi po pwedeng ma-technical na referee na i-stop na niya. Okay. Ikalawa, yung arrogance ng team ni Tim Chu, no? Kasi ang pakiramdam nila, sabi nga bakit nila tinanggap ng ilang araw lang? Hindi nila napaghandaan si Pundura eh. Kasi nga alam niyo, kayang-kaya naman namin kahit na ilang araw na lang, 2 linggo na lang yata o kaya naman namin pabagsakin yan. Tama naman, napakita naman ni Tim Chu yun eh. First 2 rounds, kanya eh. Kayang-kaya niya talaga eh. Ang problema, yun na nga, may tumatagas na dugo. Yun lang, nakakapanghinayang kasi nagkaroon nga ng sitwasyong ganun, no, na hindi na talaga matatalo lang siya, hindi dahil sa skills, matatalo lang siya hindi dahil sa mas magaling si Pundura. Matatalo siya dahil sa arrogante yung team niya eh. Kasi tama rin naman no? Ganito po yan. Yung rules, di ba? 4 rounds. Pag in-stop po yun ng 4 rounds, kasi wala po sila magagawa pag sinabi ng corner na hindi na makakita eh. Kahit sabihin, pag sinabi lang ng corner na hindi na makakita, na apektuhan na yung tinatanong si Tim Chu. Siyempre, gusto ng bata na warrior yun. Anak ni, ni
Costatio yun, hindi po susuko yun, no? Ang mali po ng team, bakit walang gulang yung team. Alam natin lahat panalo si Team Q sa first 2 rounds. Walang duda yan, di ba? Pwede naman kayo magkwenta eh. O sige, bigyan ka pa ng chance. Next round. O hindi niya na nado-dominate kasi may tagas nga eh. Fourth round, hindi in-stop na referee, hindi na tabla. Anytime, pwede mo pa rin i-stop yun. Sasabihin mo lang na hindi na makakita. Didiskartehan mo na lang yun. Yung corner, sabihin, Dok, hindi na makakita yung ano namin, tinatamaan na siya. O i-stop man yun kasi up beyond round 4, pag in-stop po yun, pupunta na sa scorecard. Alam niyo yung ibig ko sabihin, diskarte. Kung sa 4th round, halimbawa 4th round, ayaw na, hindi na ako makakita. Diniskartehan nyo dapat. Yun yung sinasabi ng mga kulang sa diskarte yung corner. Pwede naman nila sabihin nyo, hindi na talaga makakita. Anong gusto nyong gawin namin? Papatayin namin yung boxer namin. Delikado yan, Dok. Yung doktor kasi tinatanong si Team Q, nakakakita ka pa ba? Edi, dapat bulungan, Team, ganito ang sitwasyon. Pagka tinuloy mo to, talo tayo. Ngayon, habang maaga pa eh. Lamang sila ng 2 round sa unang rounds eh. May pag-asa silang manalo. 'Di ba? After 4 rounds, hindi sila nagpahinto. Mapipilitan pong ihinto ng doktor pag sinabi ng boxer na hindi na ako makakita eh. Yun po ang tawag dun, diskarte. Di matatalo sana o nanalo halimbawa si Team Cho o kaya tabla. Di maganda yung rematch. Ang problema, pinili ni Team Chu. Hindi mo rin masisi, di ba? Warrior nga eh. Warrior nga yung upbringing niya eh. Kung pinili man ni Team Chu na ilaban kahit na tumatagas, ang ganda rin ng sinabi. Imagine niyo siguro ito yung naisip ng corner tsaka ni Team Chu. Makatama lang ako na isang malupit dito kay Pundurat na pabagsak ko to. Puta, dugudugugang, di ba? Ang ganda, napaka-historical nun, no? Talagang superstar kagad siya nun. Kaso nga, hindi ganun ang inasahan. Pero kahit, no? Tumagal pa eh. Dapat nung na-realize nila na nasa disadvantage na si Team Chu, tapos na yung round 4, hindi na pwede magtabla. Kahit round 5, round 6, di ba? Talagang ganun, parang pinamigay nila yung belt. It's between gusto mo bang manatili yung belt o gusto mo nang ipamigay. Yun talaga. Hindi sila wais eh. Given the chance, dapat matatalino yung mga nasa corner mo. Kasi kung lahat kayo, imagine, ngayon, sising-sisi, merong ganyang panyanyari. Si Antonio Margarito, no? Talagang machismo, macho culture ng Mexico. Hindi siya aayaw. Durug-durug na. Alam niyo, sinabi niya ngayon, yung may edad na siya, may depresya na mata niya dahil sa laban kay Pacquiao. Na binulag na siya literally ni Pacquiao. Alam niyo, sinabi niya, dapat yung corner ko hindi pumayag eh. Na kasi kung ako lang, kung kami lang mga boxer, lalo na mga mamatay ang mga yan eh. 'Di ba? Ano yun eh, macho spirit yun ng ng Mexican boxers. Hindi mo mapapaayaw. Kaya lang dapat yung corner na mismo yung nangayaw. Sila na mismo yung kahit magalit ako sa corner ko at that time, at least nailigtas sana yung mata ko. Sabi ni Margarito eh. Yung pagsisisi, syempre, pag nagkaroon ka na ng wisdom, pag nagkaroon ka na ng dapat mas matanda sa yung nasa corner mo. Eh. 'Di ba? Literally, sila eh, yung talagang bakit ko to susukuan. Ganun nga yung mentalidad din ni Margarito noon. Isang tama ko lang dito, kaya kong pabagsakin to. Putya, hindi naganap. Ngayon, may tama na yung mata niya. Yun dapat yung ginawa ng corner ni Team Chu. No? Okay.
mga kapatid, yan lang po ang ating paglilingkod. Ngayon naman, nungan at ng yung mga ito. Alam nyo, kahit wala nanonood na sa akin dito,